Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kinompronta ng media si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi marunong mamuno ang Pangulo. Pero naging mas maugong ang buwelta ng presidential son na si Congressman Sandro Marcos. Sinagot naman ni VP Sara ang hamon ng ilang mambabatas na sumailalim siya sa isang psychiatric exam. Ang kumpletong balitang A to Z ni Ace Cruz. Sir, the Vice President said that you don't know how to be a president. Sir! Hindi man nagkomento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binasag naman ni Presidential son Congressman Sandro Marcos ang katahimikan ukol sa maanghang na tirada ni VP Sara Duterte laban sa kanyang ama. Ito ay kahit pinigilan niya siya ng kanyang ama na patulan pang issue. Ani Congressman Marcos, posibleng umanong may pinagdaraanan si VP Sara kaya siya nagtatantrums, nagpapakabalistik o nagmamaktol. Dagdag pa ng anak ng Pangulo, hindi dapat pabayaan ng bise ang kanyang mental health. Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD, pero balik na rin natin, ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Sumagot naman mismo ang Vice Presidente sa hamon na sumailalim siya sa televised neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. Gayun din sa drug test pero dapat anya pati ang mga mababatas na bumabatikos sa kanya at mga kumakandidato sa Kongreso. And as voters, you demand na mag-drug test ang mga congressional candidates dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. Binueltahan din ni Duterte ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posibleng may nalabag siya nang sabihing ipahuhukay ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Ayon sa bise, sa kabila ng away politika, hindi umano siya apektado. Patunay anya rito ang kanyang video sa Baclaran sa isang street food stand at may pasayaw-sayaw pa sa TikTok. They have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. Nang matanong kung may tsansa pang maayos ang hiwalayang unit team, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Yun. Hindi lang sorry na, oh sorry hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Narindigan naman si Remulla sa kanyang pahayag at sinabing patuloy ang pagsisiyasat kung may nilabag ang Vice Presidente. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.